Paano kung may isang mahalagang bagay para sa'yo ang hindi kayang i-provide o ibigay ng asawa mo? Maghahanap ka ba ng iba o maghahanap ka ng ebidensya kung bakit ayaw niya? Hello everyone! Welcome back dito sa ating channel. Kasama nyo ang inyong one and only Mama Mia at syempre panibagong kwento na naman ang pagsasaluhan natin for today's video. Handa na ba kayong lahat? Nako, handang-handa na ang inyong Mama Mia para i-share ito. Pero bago yan, paki-like at syempre follow na rin sa Facebook ng Shop in Style. Kayo po ba naka-follow na? Kung tapos na kayong mag-follow ay abang-abangan nyo ang pa-live dyan araw-araw dahil nasa store mismo si Ma'am Rose Puno Perez para patignan sa inyo ang mga magagandang produkto, mga legit at di kalidad na pwede nyong pagpilian bilang panregalo para sa mga mahal niyo sa buhay at para na rin sa inyong mga sarili. Charot! Huwag natin itong patagalin. Ito na ang ating tampok na kwento for today's video. Dito lamang sa Dear Mama Mia. Maraming bagay ang ating kinaiinisan sa ating mga asawa o partner sa buhay. Pero may mga bagay na hindi simple, na kung minsan ay nakakatawa lang, pero kung iyong susuriing mabuti, ay napakahalaga pala para mapanatiling matatag ang pagsasama ng mag-asawa. Dear Mama Mia, ako po si Monica. Hindi ko na po sasabihin ang edad ko ngayon. Basta Mama Mia, sa unang tingin, masasabi mong normal lang naman ang buhay ko. May asawa, may 3 anak, may trabaho, may bubong na nasisilungan at natutulugan. Pero kung alam mo lang ang mga gabing tahimik akong umiiyak habang nakatingin sa kisame, maiintindihan mo kung bakit pakiramdam ko minsan ay nag-iisa pa rin ako kahit may pamilya naman ako. Tuwing 4:00 pa lang ng umaga ay gising na ako, hindi dahil gusto ko, kundi kailangan. Kailangan kong magluto ng almusal. Kailangan kong maghanda ng baon ng mga bata. Kailangan kong maglinis ng konti bago pumasok sa aking trabaho. Habang ang karamihan ay mahimbing pang natutulog, ako ay nakatayo na sa kusina. Hinihiwa ang mga rekado habang pinipigilan ang antok. 3 ang anak namin ng asawa kong si Rigor. Ang panganay namin ay 8 taong gulang na noon. Ang pangalawa naman ay 6 at ang bunso ay 4 na taong gulang pa lamang. Lahat sila, syempre Mama Mia, mahal ko. Mahal na mahal ko. Nang higit pa sa sarili ko. Pero kung minsan habang nakatingin ako sa kanila, habang natutulog, hindi ko maiwasang tanungin ang sarili ko. Kailan kaya ulit ako magiging mahalaga bilang babae at hindi lang bilang ilaw ng tahanan? Mahigit 7 taon na kaming kasal ni Rigor. 27 ako nung nagpakasal kami at 53 naman siya. Nung una kaming magkakilala, hindi ko pinansin ang edad namin. Oo, marami ang tumutol. Pati nga sarili kong mga magulang eh. Anak, sigurado ka na ba talaga? Paulit-ulit nilang tanong noon. Pero bulag na bulag ako sa pag-ibig. Nakikita ko naman noon si Rigor bilang isang lalaking responsable, maalaga, masipag. At higit sa lahat, pakiramdam ko noon ay ligtas ako sa kanya. Hindi ko alam na darating ang panahon na ang pinakamasakit palang pakiramdam ay hindi ang masaktan, kundi ang hindi mapansin.
at araw-araw na mababaliwala. Cashier po ako sa isang construction supply. 6 na araw kada linggo ang trabaho ko. Mula alas 7 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Buong araw po akong nakatayo. Minsan namamaga ang mga paa ko. Minsan sumasakit ang likod ko. Minsan gusto ko nang humiga sa sahig at umiyak pero hindi pwede. May mga anak akong umaasa sa akin. May mga bayarin na magkatulong naming binabayaran ni Rigor. May mga gastusin. Kaya kahit pagod na pagod ako, tuloy pa rin. Samantala si Rigor naman ay isang delivery rider. Wala siyang fixed na schedule, Mama Mia. May mga araw na maaga siyang umaalis. May mga araw naman na tanghali na. May mga araw ding hindi siya bumabiyahe. Sa totoo lang, mas malaki pa minsan ang pagod ko kesa sa kanya. Pero hindi iyon ang ikinasasama ng loob ko sa asawa ko. Ang masakit ay ang pakiramdam na para bang wala na akong lugar sa buhay niya maliban sa pagiging ina ng kaniyang mga anak. Unti-unti kong napansin ang pagbabago, Mama Mia. Dati, pag uwi ko galing trabaho, kinukumusta niya ako. Ngayon, cellphone agad siya. Dati, nagtatanong siya kung kumain na ba ako. Ngayon, halos hindi na kami nag-uusap dalawa. Dati, sabik siyang makasama ako. Ngayon, parang obligasyon na lang ang lahat para sa kanya. Sa bawat pagtatangka kong lumapit sa kanya, iisa lang lagi ang sagot niya. Pagod ako. Nung una naiintindihan ko naman, Mama Mia. Siyempre, nagtatrabaho rin naman siya. Pero habang tumatagal, napapansin kong parang wala ng ibang dahilan. Lagi na lang pagod, lagi na lang inaantok, lagi na lang mamaya na lang o kaya'y bukas na lang. Oo, Mama Mia, ang tinutukoy ko po dito ay ang sexual naming relasyon bilang mag-asawa. Kahit pagod ako, babae pa rin ako. May pangangailangan pa rin ako. Nung una inintindi ko, kasi bukod sa trabaho baka meron na ring factor doon ang kanyang edad. Hanggang sa dumating ang puntong hindi ko na alam kung asawa pa ba ang turing niya sa akin o kasama na lang sa bahay. Masakit pala kapag hindi ka na hinahanap. Masakit pala kapag ikaw na lang ang laging lumalapit. Masakit kapag pakiramdam mo ay unti-unti kang nagiging invisible sa taong minsan ay nangakong mamahalin at pangangalagaan ka habang buhay. Isang gabi matapos kong patulugin ng mga bata, umupo ako sa may bintana. Tahimik ang buong bahay. Naririnig ko lang ang tunog ng electric fan at ang mahinang hilik ni Rigor mula sa aming kwarto. Nakatitig ako noon sa dilim. Maraming tanong ang umiikot sa isip ko. May mali ba sa akin? Hindi na ba ako maganda? Nalosyang na ba talaga ako? May iba na ba siya? O sadyang napagod na lang siya sa akin? O baka dahil na rin yun sa edad niya? Unti-unting namuo ang luha sa mga mata ko. Hindi dahil galit ako, kundi dahil nalulungkot ako, Mama Mia. Dahil sa kabila ng lahat ng ginagawa ko para sa pamilya namin, pakiramdam ko may bahagi ng puso ko na unti-unting nauubos. At hindi ko alam kung papaano iyon pupunuin. Hindi ko alam noon na ang mga susunod na buwan pala ang magpapabago sa buhay naming mag-asawa. At ang simpleng salitang pagod na paulit-ulit kong naririnig ay may mas malalim palang dahilan na hindi ko kailanman inaasahan. Mama Mia, sobrang bigat pala.
ng pakiramdam na parang hindi ka na nakikita ng sarili mong asawa. Kinabukasan, 4:00 na naman ng umaga nang magising ako. Hindi ko na kailangan ng alarm clock. Parang nasanay na ang katawan ko sa paulit-ulit na routine. Pagmulat ko pa lang ng mga mata, pakiramdam ko pagod na agad ako, Mama Mia. Parang mabigat ang mga binti ko. Masakit ang likod. Pero bumangon pa rin ako. Kasi kailangan eh. Habang nagsasaing ako, nakatanaw ako sa bintana ng kusina. Madilim pa sa labas. Paminsan-minsan lang may dumadaang tricycle. Tahimik pa ang buong paligid. Tahimik din ang isip ko. O marahil, ubus na lang talaga ako para mag-isip pa. Pagkatapos magluto, isa-isa kong ginising ang mga bata. Ang panganay ko ay agad na bumangon nung ginising ko siya. Masipag siyang bata, madalas pa nga siya ang tumutulong sa akin para sa mga kapatid niya. Ma, kanina ka pa ba nagising? Lagi na lang ikaw ang unang-unang nagigising ah. Nakangiti niyang tanong. Ngumiti ako. Oo naman. Nauuna talagang gumising ang mama dahil baka gutumin kayo. Tumawa siya. Pero nang makita ko ang simpleng pag-aalala sa kanyang mga mata ay may kumirot sa puso ko. 8 taong gulang lamang siya, pero parang naiintindihan na niya ang mga hirap na dinadala ko. Buti pa siya kumpara sa kanyang ama. Pagkatapos maihanda ang lahat ay sumilip ako sa kwarto. Tulog pa rin si Rigor, nakahiga ng patihaya. Mahimbing, tahimik. Tinitigan ko siya ng ilang segundo. Eto yung lalaking pinili kong makasama habang buhay. Eto yung lalaking ipinaglaban ko noon laban sa lahat, maging sa sarili kong mga magulang. Pero bakit pakiramdam ko ngayon ay mas malayo siya kaysa sa mga taong hindi ko naman kilala? Hindi ko na siya ginising, Mama Mia. Sanay na akong umalis nang hindi man lang kami nag-uusap dalawa. Pagdating ko sa construction supply, agad akong sinalubong ng mahabang pila ng mga customer. Late na kasi ako noon, Mama Mia. Martes noon, isa sa pinakamataong lugar sa construction. Buong maghapon akong nakatayo, nagbibilang ng bayad, nag-i-issue ng resibo, nagbibilang ulit ng sukli, nagkikipag-usap sa mga customers. Nakangiti pa rin kahit pagod na. Mabait pa rin kahit minsan nasisigawan na ng boss. Ganito ang buhay ng isang cashier. Kahit masama ang pakiramdam mo, kailangan mong ngumiti. Bandang 2:00 habang kumakain ako ng baon ko sa pantry, ay naupo sa tabi ko ang kaibigan kong si Jenny. 3 taon na kaming magkasama sa trabaho. 3 taon na rin kaming magkaibigan. Isa siya sa iilang taong pinagkakatiwalaan ko. Napansin niya agad ang mukha ko noon, Mama Mia. Oh, bakit parang wala kang tulog, Monica? Tanong niya. Ngumiti lang ako ng pilit. Wala naman. Tinaasan niya ako ng kilay. Uy, wag mo akong lolokohin, loka ka. Kilala kita eh. Napabuntong hininga ako. Hindi ko alam kung bakit pero parang bigla na lang gustong lumabas lahat ng sama ng loob ko sa dibdib ko. Pakiramdam ko kasi matagal ko nang kinikimkim ang mga yon. Jenny, mahina akong tawag sa kanyang pangalan. Normal lang ba sa mag-asawa na parang roommates na lang kayo? Napahinto siya sa pagkain at seryoso niya akong tiningnan. Kayo ba ito ni Rigor?
Tumango ako. Tahimik siya sandali, parang pinipili ang tamang salitang sasabihin. Ano ba kasing nangyayari sa inyo? At doon ko unang nailabas ang lahat, kung paano unti-unting nagbago si Rigor, kung paano naging malamig na ang pagsasama namin, kung paanong hindi na niya ako ginagalaw sa kama, kung paano pakiramdam ko ay hindi na niya ako nakikita, ni hindi niya ako kinukumusta, ni hindi niya ako kinakausap, at hindi siya interesado sa anumang bagay na tungkol sa akin. Nang matapos ako ay tahimik lamang si Jenny, Mama Mia. At ang katahimikang yun ang lalo kong kinakatakutan. Diyos ko, mahina niyang sabi. Bakit? Nagtataka kong tanong agad. Alam mo, Monica, minsan kasi... Tapos huminto siya. Ano? Anong minsan kasi? Minsan, kapag ganyan ang lalaki, either may iba na o may pinagdadaanan. Napakagat ako sa labi. Anong klaseng pinagdadaanan? Baka problema, stress, sakit. Saglit siyang tumigil. O minsan, baka may itinatago. Parang may malamig na tubig na ibinuhos sa likod ko, Mama Mia. May itinatago. Paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa isip ko ang mga salitang yun. Buong maghapon akong hindi mapakali. Habang nagtatrabaho ako, bumabalik sa isip ko ang mga sinabi ni Jenny. May itinatago. Ano naman ang itatago sa akin ni Rigor? Hindi naman siya palalabas. Hindi rin siya mahilig sa barkada. Hindi siya umiinom. Hindi siya nagsusugal. At isa pa, Mama Mia, isa nga sa mga rason kung bakit namili ako ng mas matanda ng sobra kaysa sa akin para wala akong magiging problema sa ibang babae. Kaya ano? Pagdating ng alas 5 ay agad akong umuwi. Pagpasok ko sa bahay, nadatnan kong nanonood ng TV ang mga bata. Samantalang si Rigor ay nasa labas, nakatambay sa harap ng bahay habang nakatutok sa cellphone niya. Napansin kong nakangiti siya. Tahimik na nakangiti. Yung tipong parang may kausap na nagpapasaya sa kanya. Bigla akong natigilan. Hindi dahil may ginagawa siyang mali, kundi dahil matagal ko nang hindi nakitang ganon ang mga ngiti niya kapag ako ang kaharap o kausap niya. Ilang segundo akong nakatayo sa pintuan, nakatingin lang sa kanya. At sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon ng aming pagsasama, may kakaibang kaba akong nararamdaman, Mama Mia. Hindi ko alam kung galit, hindi ko alam kung selos, at hindi ko alam kung takot. Baka takot na tama si Jenny. Takot na baka may bahagi na ng buhay ng asawa ko ang hindi ko alam. At takot na baka isang araw, magising na lang akong tuluyan na siyang nawala kahit nasa tabi ko pa rin siya. Hindi ko alam noon na yun pa lamang pala ang simula. Dahil sa mga sumusunod na araw, may mga bagay akong matutuklasan na magpapayanig sa buong mundong maingat kong binuo para sa mga bata at para sa aming pamilya. Hindi ako nakatulog ng maayos noong gabing yun, Mama Mia. Oo, katabi ko pa rin si Rigor sa kama. Naririnig ko ang mahinahon niyang paghinga at paghilik. Minsan, lumalakas ang kanyang hilik. Pareho lang naman ng dati. Pareho pa rin ang bahay. Pareho pa rin ang kama. Pareho pa rin ang lalaking katabi ko. Pero bakit pakiramdam ko ay may nagbago?
Bakit parang may pader na namamagitan sa aming dalawa? Dahan-dahan akong lumingon sa kanya. Mahimbing siyang natutulog. Nasa tabi niya ang cellphone niya. Napansin kong mahigpit niya iyong hawak kahit natutulog naman siya. Hindi naman siya ganun, Mama Mia. Dati kung saan-saan niya lang naiiwan ang cellphone niya eh. Sa mesa, sa sala, sa ibabaw ng refrigerator. Minsan nga ako pa ang naghahanap noon para sa kanya. Pero nitong mga nakaraang buwan, parang naging bahagi na ng katawan niya ang cellphone. Palagi niya itong hawak. Palagi niya itong dala. At kahit sa banyo ay hindi niya iniiwan. Napaisip tuloy ako, pero agad ko namang sinisi ang sarili ko. Ano ka ba, Monica? Huwag kang mag-isip ng kung ano-ano. Isa pa, matanda na yung asawa mo. Hindi na yan maghahanap ng bago. Mahina akong bulong sa sarili ko. Mama Mia, ayoko kasing maging asawa na puro na lang hinala. Ayokong maging babae na laging naghahanap ng problema sa kanilang pagsasama. Pero minsan, ang puso na mismo ang nagsasabi sa'yo na may mali. Lumipas ang mga araw, paulit-ulit lang ang routine ko. Gigising, maghahanda para sa mga bata at para sa trabaho, tapos magtatrabaho, uuwi, aasikasuhin ulit ang mga bata at matutulog. At sa bawat araw na lumilipas, lalo kong napapansin ang pagiging malayo ni Rigor. Minsan, habang kumakain kami ng hapunan, halos hindi siya nagsasalita. Kapag may ikinukwento ang mga bata, tumatango lamang siya. Kapag ako naman ang nagtatanong, maikli lang ang sagot niya. Oo, hindi. Ewan, pagod ako. Na para bang isang beses pa nga lang akong nagtanong, ay gusto na niya agad matapos ang usapan naming dalawa. Parang yun lang ang mga salitang alam niya, Mama Mia. Hanggang isang Sabado ng gabi. Isa iyon sa mga bihirang pagkakataon na maaga siyang nakauwi. Masaya sana ang mga bata. Masaya rin sana ako. Nagluto ako ng paborito niyang adobong baboy. Nag-ihaw din ako ng liempo kahit medyo gipit kami sa budget. Gusto ko lang maramdaman niya na espesyal siya, Mama Mia. Na baka tama naman si Jenny. Baka may pinagdadaanan ang asawa ko. Baka kailangan niya lang ng suporta. Gusto kong maramdaman niya na kahit gaano kami kahirap, may pamilya siyang nagmamahal sa kanya. Masayang nagsalo-salo ang mga bata. Nagkukwentuhan, nagtatawanan. Pero si Rigor, madalas na nakatingin lang sa cellphone niya. Minsan napapangiti, minsan mabilis na mag-type. Minsan parang may ka-chat o may ka-text. Unti-unti akong kinabahan. Hindi ko alam kung bakit. Siguro dahil matagal ko nang kinikimkim ang mga tanong. Pagkatapos kumain, hinugasan ko ang mga plato. Nasa sala si Rigor, nanonood kunwari ng TV. Pero alam kong mas nakatutok siya sa cellphone niya kesa dun sa palabas. Pagkatapos kong magligpit, ay lumapit ako at hindi ko napigilang magtanong. May kausap ka? Ngumingiti pa ako habang nagtatanong. Normal na tanong yun, 'di ba? Normal na tanong ng isang asawa. Pero napansin kong parang nagulat siya. Bigla niyang ibinaba ang cellphone pataob, Mama Mia. Wala. Mabilis niyang sagot. Masyadong mabilis na para bang nakahanda na ang sagot na yon. Otomatiko. Tumango lang ako pero may kung anong bumigat sa dibdib ko. Kinabukasan ay Linggo. Araw ng pahinga ko.
Habang naglalaro ang mga bata sa labas, naglilinis ako ng bahay. Bandang 10:00 ng umaga, sinabi ni Rigor na aalis daw siya. May biyahe ako, sabi niya. Bukod kasi sa pagiging delivery rider, Mama Mia, ay nagiging parang joyride rider din ang asawa ko. Tumango lang ako sa sinabi niya. Wala bang pahinga kahit ngayong araw lang? Ngumiti siya ng pilit. Kailangan kumita eh. Wala namang pahinga ang mga gastusin. At umalis siya. Naiwan akong nakatanaw sa papalayong motorsiklo. Hindi ko alam kung bakit pero pakiramdam ko ay may kung anong hindi tamang nangyayari. Bandang 12:00 ng tanghali ay tumawag si Jenny. Oh, kumusta ka? Tanong niya. Eto, nag-iisip, sagot ko. Natawa siya ng bahagya. Alam mo, Monica, wag mo sanang mamasamain ha. Kinakabahan ako. Bakit? Ano kasi, napansin ko kasi sa Facebook. Anong napansin mo? Iritable na ako noon dahil paputol-putol ang pagkukwento niya. Parang may bagong kaibigan si Rigor. Napahinto ako. Parang may kumalabog sa dibdib ko. Anong ibig mong sabihin? May ilang segundong katahimikan. Pagkatapos ay nagsalita siya. Hindi ko alam kung bakit hindi mo napapansin. Pero may isang babaeng madalas na mag-react sa lahat ng post kahit shared post niya lang. Hindi ako agad nakasagot. Hindi dahil sigurado akong may mali, kundi dahil hindi ko alam. Hindi ko talaga alam, Mama Mia. Matagal na akong hindi nakakapag-social media. Kapag may libreng oras ako, ginagamit ko sa mga bata. Sa pagluluto, sa paglalaba, sa pagpapahinga. Habang ang iba ay nagsuscroll sa Facebook, ako naman ay nagbibilang ng mga gastusin. Nag-iisip kung ano ang pagkakasyahin o kung paano pagkakasyahin ang susunod na sahod. Baka naman wala lang yun, sabi ko. Pero maging ang sarili ko ay napipilitan dun sa sagot ko na yun, Mama Mia. Parang ako mismo ay hindi naniniwala sa sinabi ko. Sana nga, sagot ni Jenny. Nang gabing yun, matapos matulog ang mga bata ay tahimik lamang akong nakaupo sa sala. May hawak ako noon na lumang album. Mga litrato namin noon. Nung bago pa lang kaming dalawa. Nung masaya pa kami. Nung hindi pa komplikado ang lahat. Isang larawan ang matagal kong tinitigan. Ako at si Rigor. Nasa dagat kami noon. Mama Mia, batang-bata pa ako dun sa picture na yon. Mas payat, mas inosente, mas puno ng mga pangarap. Nakayakap siya sa akin at kitang-kita sa larawan kung gaano siya kasaya. Napangiti ako. Pero agad ding napalitan ng lungkot. Saan na kaya napunta ang lalaking yon? Saan napunta ang mga pangakong sabay naming binuo? Saan nagsimulang mabasag ang lahat? Hindi ko alam. At marahil yun ang pinakamasakit, Mama Mia. Dahil minsan, hindi mo namamalayang unti-unti ka nang nawawala sa puso ng taong pinakamamahal mo. Hanggang sa isang simpleng pangyayari makalipas ang ilang araw, ang tuluyang magpapabago ng lahat. Hindi naman isang mensahe ang nagpabago kundi isang pangalan at isang lihim na matagal nang nakatago. Lihim na sisira pala sa pinanghawakan kong pamilya at pagmamahal, Mama Mia. Minsan hindi naman isang malaking pangyayari ang sumisira sa isang relasyon. Hindi isang sigawan,
Hindi isang eskandalo. Hindi isang pagtataksil na nahuli sa aktong ginagawa. Minsan, isang maliit na detalye lang. Isang bagay na halos hindi mapapansin ng iba. Pero sapat para gisingin ang kutob na matagal mo ng pilit na pinapatahimik. 3 araw, Mama Mia, matapos ang pag-uusap namin ni Jenny, ay dumating ang pagkakataong hindi ko inaasahan. Miyerkules iyon. Karaniwang araw, karaniwang pagod, karaniwang traffic sa pag-uwi. Pagdating ko sa bahay, nadatnan kong wala pa si Rigor. Nasa kapitbahay naman ang mga bata, naglalaro kasama ang mga kaibigan nila. Tahimik ang bahay. Bihira ako lang maranasan ng ganong katahimikan. Habang nag-aayos ako ng mga gamit sa sala, ay may narinig akong mahinang tunog mula sa ibabaw ng mesa. Vibration ng isang cellphone. Napalingon ako. Cellphone ni Rigor. Nakalimutan niya yata. Nanigas ako, Mama Mia. Hindi ko naman talaga balak na pakialaman yon. Hindi dahil gusto kong maghalungkat, kundi dahil sa loob ng maraming buwan. Yun po ang unang pagkakataon na naiwan niya ang cellphone niya. Dahan-dahan na kong lumapit. Tumunog muli. Nagliwanag ang screen. At doon ay nakita ko ang isang pangalan na meron pang pulang pusong emoji sa katabi. Marie. Parang tumigil lang mundo ko. Parang may humawak sa dibdib ko at dahan-dahan yung pinipisil. Hindi ako agad nakahinga. Hindi ako agad nakagalaw. Nakatitig lang ako sa screen. Umaasang mali ang nakita ko. Umaasang may ibang paliwanag. Baka kamag-anak. Baka customer. Baka kaibigan. Pero bakit may puso ang pangalan? Bakit may puso na pula? Muling nagliwanag ang screen at sa pagkakataong yun ay nakita ko ang bahagi ng mensahe. Ingat ka lagi ha, huwag mong kalimutang kumain. Simpleng mensahe, wala dapat mali siya. Pero sapat yun para magdulot ng napakaraming tanong sa akin. Dahil ang totoo, Mama Mia, matagal ko nang hindi naririnig ang ganong pag-aalala mula sa asawa ko. At ngayon, may ibang taong nagtatanong noon sa kanya. Mabilis kong ibinalik ang cellphone sa eksaktong pwesto nito. Nanginginig ang mga kamay ko. Pakiramdam ko nilalamig ako kahit mainit naman ang panahon. Hindi ko alam kung anong dapat kong maramdaman. Galit ba? Selos? Takot? O lungkot? Pero lahat yata naramdaman ko sa sandaling yun. Nagsimula akong maglakad paikot sa sala, paulit-ulit. Parang may hinahanap na sagot. Pero wala akong makuha. Puro tanong lang. Sino si Marie? Bakit? Gaano na sila katagal nag-uusap? May relasyon ba sila? O baka naman talagang kaibigan lang? Ayokong manghusga. Ayokong mang-akusa. Pero hindi ko rin kayang magkunwaring wala akong nakita. Bandang 7:00 ng gabi ay dumating si Rigor. Pagkapasok pa lang niya sa bahay, agad niyang hinanap ang cellphone niya. Napansin ko agad yon. Hindi man lang siya nagtanong kung kumusta ako. Hindi niya kinumusta ang mga bata. Cellphone agad. Nang makita niya yun sa mesa, halatang nakahinga siya ng maluwag. Parang may malaking problemang nalutas. At dun ako lalong nasaktan. Ganito na ba talaga? Ganito ba kaliit ang puwang ko sa buhay niya?
Habang naghahapunan kami, tahimik lang ako. Hindi dahil nagtatampo ako, kundi dahil natatakot akong marinig ang sagot sa mga tanong ko. Minsan kasi mas madaling mabuhay sa duda kesa sa harapin ang katotohanan. Pero hindi ako nakatiis. Pagkatapos kumain, habang naguhugas ako ng plato ay nagsalita ako. Sino si Marie? Halos mahulog ang basong hawak niya. Napatingin siya sa akin. At sa unang pagkakataon sa loob ng mahabang panahon, nakakita ako ng takot sa kanyang mga mata. Hindi galit, hindi inis, kundi takot. Sino? Tanong niya. Masyadong mabilis, masyadong pilit. Yung Marie, sino siya? Tahimik siya at mahabang katahimikan ang namagitan sa aming dalawa. Napansin kong ilang beses siyang napalunok ng sarili niyang laway. Kaibigan, sagot niya. Anong klaseng kaibigan? Nakilala ko lang. Saan? Sa biyahe. Customer? Oo. Napansin ko noon na hindi siya makatingin ng diretso sa akin. At yun ang mas lalong nagpabigat sa dibdib ko. 7 taon kaming nagsasama. Alam ko kapag nagsasabi siya ng totoo at alam ko rin kapag hindi. Hindi na ako nagsalita pa. Hindi dahil naniniwala ako, kundi dahil ayokong mag-away sa harap ng mga bata. Pero nang gabing yun, hindi ako makatulog. Habang nakahiga ako, marami akong napagtanto. Matagal ko nang ipinaglalaban ang relasyon namin ng ako lang. Sa totoo lang, Mama Mia, wala talagang may gusto noon na pakasalan ko si Rigor. Unang-una, malayong-malayo ang agwat ng edad naming dalawa. Pangalawa, pakiramdam ng mga magulang ko ay hindi niya nirerespeto ang mga ito. Pero dahil mahal, pinaglaban. Ngayon ko napagtanto na matagal ko na palang kinukumbinsi ang sarili kong pagod lang siya. Na baka stress lang, na baka dahil tumatanda lang, na baka marami lang iniisip. Pero paano kung hindi talaga yun ang dahilan? Paano kung may iba nang nakikinig sa mga kwento niya? Na may iba nang tumatawa sa mga biro niya? Na may ibang nagbibigay ng oras na dati ay para sa akin? Kinabukasan habang nasa trabaho ako, hindi mawala-wala sa isip ko ang pangalang yun. Marie. Paulit-ulit. Parang sirang plaka. At habang pinipilit kong mag-concentrate sa trabaho, isang mensahe ang natanggap ko mula kay Jenny. Maikli lang. Monica, may nakita akong bagay na dapat mong malaman. Kasunod noon ay isang screenshot at nang makita ko yun ay para akong nawalan ng hangin. Dahil malinaw na malinaw sa larawan ng profile ni Rigor. At sa ilalim ng isa niyang post, may komento mula sa isang babaeng nagngangalang Marie. At ang sagot ni Rigor doon ay hindi sagot ng simpleng magkaibigan lamang, kundi sagot ng isang lalaking matagal nang komportable sa isang taong espesyal sa kanya. Sa sandaling yun, nagsimula ng mabasag ang natitirang tiwalang pilit ko pa ring iniingatan. At hindi ko alam, Mama Mia, kung paano ko pa bubuuin ulit ang tiwalang yun. Hindi ko alam kung paano ko pa ipaglalaban sa sarili ko si Rigor. Mama Mia, hindi ko naman agad binuksan ang screenshot na pinadala ni Jenny. Nakatingin lang ako sa cellphone ko habang nakaupo sa maliit na upuan sa cashier station. Nasa harap ako ng monitor. May mga customers na pumapasok at lumalabas. May mga kasamahan akong nagtatawanan sa kabilang bahagi ng tindahan. Normal kung tutuusin ang lahat sa paligid ko.
Pero sa loob ko, Mama Mia, parang may bagyong paparating. Ilang beses akong huminga ng malalim bago ko tuluyang pindutin ang larawan. At nang makita ko yun, para po akong pinagsakluban ng langit at lupa. Hindi dahil may nakita akong tahasang pagtataksil, kundi dahil may nakita akong pag-amin ng pag-ibig. Mama Mia, ang paraan ng pakikipag-usap nila sa isa't isa, ganun na ganun ang paraan ng pag-uusap namin noon ni Rigor. Sa paraan ng pagiging komportable nila sa isa't isa, sa mga simpleng salita na dati ay para lamang sa akin. Mga salitang ngayon ay tila para na sa ibang tao. Parang may unti-unting kumukuha ng lugar ko sa buhay ng asawa ko. At ang masakit, hindi ko man lang yun napansin kung kailan eksaktong nagsimula. Buong araw akong lutang, minsan maling sukli pa ang naibibigay ko sa customer. Minsan kailangan pa akong tawagin ng supervisor ko dahil hindi ko marinig ang tanong niya. Buti na lang at likas naman siyang mabait. Pero sa loob-loob ko gusto ko nang umuwi. Gusto ko nang harapin si Rigor. Gusto kong itanong ang lahat sa kanya. Pero natatakot ako. Dahil baka kapag tinanong ko siya, maaaring marinig ko ang sagot na ayaw kong marinig. At minsan, Mama Mia, ang katotohanan ang pinakamasakit na bagay sa mundo. Pag-uwi ko ng gabing yun ay nadatnan kong nag-aaral ang mga bata sa sala. Ang panganay ko ay tinutulungan ang nakababata niyang kapatid. Ang bunso ko naman ay sinusubukang magsulat ng kanyang pangalan. Napangiti ako ng bahagya. Sa lahat ng nangyayari, sila pa rin ang dahilan kung bakit pilit akong lumalaban. Nasaan ang papa niyo? Hindi pa ba nakauwi? Tanong ko. Umalis po ulit, Mama. Sagot ng bunso ko. May biyahe raw eh. Tumango ako, Mama Mia, pero hindi nawala ang kakaibang pakiramdam sa dibdib ko. Napatingin ako sa orasan. 7:00 na ng gabi. At sa unang pagkakataon napansin kong halos gabi-gabi na pala siyang wala. Dati kahit papaano naman ay may oras pa rin kami sa isa't isa bilang pamilya. Ngayon ay parang bisita na lang siya sa sarili niyang bahay. Bandang 10:00 ng gabi dumating siya. Pagod ang mukha, pawisan. Mukhang kagagaling lang talaga sa biyahe. At doon ako lalong nalito. Kung may ibang babae nga siya, kailan niya nagagawa yun? Kung may lihim nga siyang buhay, paano niya nagagawang itago? Hindi tugma ang mga hinala ko sa mga nakikita ko. At marahil yun ang dahilan kung bakit hindi ko alam noon kung ano talaga ang dapat kong paniwalaan, Mama Mia. Hindi ko alam noon kung paniniwalaan ko ba yung kutob ko, yung screenshot na nakita ko, o yung mukha ng asawa kong pagod na pagod galing sa trabaho. Mama Mia, sa totoo lang, pinigilan ko ang sarili ko noon. Natanungin siya. Pinigilan ko ang sarili kong kumprontahin siya tungkol dun sa nakita ko. Mama Mia, hanggang sa tinignan niya ako. Oh, bakit? May mali ba? Sabi ko wala. Tahimik kaming kumain. Tahimik kaming nagligpit at tahimik ang buong bahay. Hanggang sa makasigurado na akong nakatulog na nga ang mga bata at kaming dalawa na lang ang naiwan sa sala. Naroon na naman ang katahimikang matagal nang sumisira sa aming dalawa. Ano ba talaga ang nangyayari sa atin, Rigor? Ako ang unang nagtanong. Napatingin siya sa akin.
Pagod ang mga mata niya. Hindi ko alam kung dahil sa trabaho o dahil sa ibang bagay. Anong ibig mong sabihin? Tanong niya. Matagal na tayong hindi nag-uusap ng maayos. Matagal na tayong parang hindi mag-asawa. Tahimik siya, Mama Mia. At ngayon, may mari pa. Sa unang pagkakataon na pabuntong hininga siya ng malalim. Yung tipong parang pagod na rin siyang magtago. Pagod na ring umiwas. Monica, kaibigan ko lang siya. Mahina niyang sabi. Napangiti ako, pero hindi yun dahil masaya ako, kundi dahil masakit, mapait. Alam mo ba kung anong problema? Tanong ko. Tiningnan ko siya pero hindi siya sumagot. Kasi hindi ko na alam kung kailan ako huling maniniwala sa mga sinasabi mo. Parang may kung anong bumagsak sa pagitan naming dalawa. Tahimik pero mabigat ang hangin. At masakit ang dibdib ko. Ilang minuto kaming hindi nagsalita. Pagkatapos ay bigla siyang yumuko. At doon ko napansin ang isang bagay na matagal ko nang hindi nakikita. Pagod. Hindi simpleng pagod. Kundi yung pagod na parang may pasan-pasang mabibigat na problema. Monica, hindi ko alam kung paano sasabihin to. Mahina niyang sabi. Bigla akong kinabahan ng sobra. Pakiramdam ko ay may paparating na bagyong matagal nang nakapila sa buhay namin. Ano? Mahina ngunit lakas loob kong tanong. Tumingin siya sa akin, namumula ang mga mata niya. At sa loob ng halos 7 taon naming pagsasama bilang mag-asawa, bihira kong makita siyang ganon. 6 na buwan na akong may problema. Parang huminto ang oras. Anong problema? Tanong ko. Hindi agad siya nakasagot. Napahawak siya sa kanyang noo na para bang nahihirapang ilabas sa mga salita ang gusto niyang sabihin. Pagkatapos ay tuluyan niyang sinabi ang bagay na kailanman ay hindi ko inaasahan. May sakit ako. Nanlamig ang buong katawan ko. Pakiramdam ko biglang lumayo ang lahat ng tunog sa paligid. Ano? Mahina akong tanong. May sakit. Ilang beses umaalingaw-ngaw sa isip ko ang mga salitang yon. At bigla kong naalala ang lahat. Ang pagiging malamig niya, ang pagiging tahimik niya, ang madalas na pagod, ang pagkawala ng gana sa maraming bagay, ang mga gabing hindi siya makatulog, ang madalas niyang pagtitig sa kawalan, mga bagay na hindi ko pinansin dahil akala ko ay normal lang, dahil akala ko stress lang, dahil akala ko may iba siyang mahal. Pero paano kung may mas malalim pa palang dahilan? At habang nakatingin ako sa kanya ng gabing yun, unti-unti kong napagtanto na baka pareho kaming may mga lihim na kinikimkim. Ako, ang takot ko na maiwan. At siya, ang takot niya na hindi maging sapat para sa pamilya niya. Ngunit hindi ko pa alam noon na ang sakit na tinutukoy niya ay simula pa lamang ng isang mas malaking katotohanan na tuluyang susubok sa pamilya namin, Mama Mia. Hindi ako agad nakapagsalita matapos sabihin ni Rigor na may sakit siya. Tahimik lang akong nakatingin sa kanya. Maraming tanong ang gusto kong itanong. Maraming sama ng loob ang gusto kong ilabas. Pero may isang tanong na pinakamabigat sa lahat. At anong kinalaman ni Marie? Diretsahan kong tanong. Napayuko siya. Doon pa lang may kung anong bumagsak sa dibdib ko. Minsan kasi hindi mo na kailangan ng paliwanag. Alam mo na agad kung ano ang sagot.
Monica, sagutin mo ang tanong ko, Rigor. Tumahimik siya, mahabang katahimikan. Hanggang sa tuluyan niyang sinabi ang katotohanang matagal na niyang itinatago. Nag-uusap kami. Pakiramdam ko may humampas sa akin. Hindi dahil hindi ko yun alam, kundi dahil unang beses kong narinig mismo sa kanyang bibig. Gaano katagal na? 4 na buwan. Napalunok ako ng sarili kong laway. 4 na buwan. 4 na buwan akong natutulog sa tabi niya. 4 na buwan akong naghahanda ng pagkain niya. 4 na buwan akong naniniwalang pagod lang siya. Samantalang may iba na pala siyang kinakausap. May relasyon ba kayo? Tanong ko. Hindi siya agad sumagot at sa katahimikang yun ay tila sumagot ang langit para sa kanya. Unti-unting pumatak ang luha ko. Hindi ako sumigaw, hindi ako nagwala, hindi ako nagmura. Kasi minsan kapag sobrang sakit na, wala nang lumalabas na galit. Puro lungkot na lang. Puro pagkadurog na lang. Anong kulang sa akin, Rigor? Mahina akong tanong. Napaiyak siya. Sagutin mo ko, Rigor. Anong kulang sa akin? Ano ang hindi ko ginawa? Ano ang pagkakamali ko? Umiyak na rin siya, Mama Mia. Pero sa pagkakataong yun, wala na akong lakas para maawa. 7 taon, 3 anak, libo-libong sakripisyo, tapos ito yung kapalit. Hindi siya sumagot, bagkus ay lumabas siya ng bahay at umalis. Kinabukasan parang robot akong pumasok sa trabaho. Hindi ko alam kung paano ako nakapagbihis. Hindi ko alam kung paano ako nakasakay ng jeep. Hindi ko alam kung paano ako nakarating sa trabaho. Pakiramdam ko wala akong katawan, Mama Mia. Parang may malaking bahagi ng pagkatao ko ang namatay kagabi. Pagpasok ko sa trabaho ay napansin agad ni Jenny ang mukha ko. Anong nangyari? Tanong niya. At doon ako tuluyang napaiyak. Sa pantry, sa harap niya. Parang batang nawawala. Parang taong hindi alam kung paano magsisimula ulit. Sa mga sumunod na linggo, Mama Mia, naging mabigat ang lahat. Mas mabigat ang trabaho. Mas mabigat ang responsibilidad sa bahay. Mas mabigat ang bawat umaga. Pero ang pinakamabigat ay ang makita si Rigor araw-araw. Makita ang lalaking minsan kong minahal ng buong buo. At maalalang hindi pala sapat ang lahat ng pagmamahal na ibinigay ko. Paulit-ulit siyang humihingi ng tawad. Paulit-ulit niyang sinasabing hindi niya alam kung paano siya napunta sa ganung sitwasyon. Paulit-ulit niyang sinasabing wala naman siyang balak sirain ang pamilya namin. Wala nga siyang balak, pero nasira na niya. Hindi man tuluyang gumuho ito, ay may mga bitak pa rin na mahirap nang ayusin. Isang gabi habang tulog ang mga bata ay umupo ako sa harap niya. Tahimik, diretsyo. At sa unang pagkakataon sa maraming taon ay wala na po akong takot. Mahal mo ba siya, Rigor? Tanong ko. Napayuko siya. Matagal bago sumagot. Hindi. Mahina. Pero Mama Mia, ewan ko. Hindi naniniwala ang puso ko sa sagot niyang yun. Pero aaminin kong naging komportable ako sa kanya. Tumango ako. Masakit pakinggan. Pero totoo. At minsan dun nagsisimula ang lahat. Hindi naman sa pagmamahal, kundi sa pagiging komportable. Sa pakiramdam na may taong nakikinig, na may taong nandyan, may taong nagbibigay ng atensyon.
At habang pinakikinggan ko siya, napagtanto ko rin ang isang masakit na bagay. Pareho kaming napabayaan ang isa't isa. Pareho kaming napagod. Pareho kaming nalunod sa mga responsibilidad at problema sa buhay. Ang kaibahan lang, ako na natili. Siya lumingon sa iba. Makalipas ang ilang buwan ay tuluyan na niyang itinigil ang pakikipag-usap kay Marie. Pinakita niya sa akin kahit hindi ko hiningi. Siya ang kusang gumawa. Pero kahit tumigil na ang lahat, hindi agad bumalik yung tiwala. Ang tiwala kasi ay parang salamin. Kapag nabasag, maaari mo pa rin naman itong buuin. Pero makikita mo pa rin ang mga bitak. Habang tumatagal, unti-unti kaming natututong mag-usap muli. Unti-unti kaming natutong makinig. Hanggang sa sinabi niya sa akin ang isang katotohanan, Mama Mia. Nagkita daw sila ni Marie sa kanyang doctor's appointment. At dun daw sila nagkausap muli. Si Marie pala, Mama Mia, ay hindi bagong tao sa buhay ng asawa ko gaya ng inaakala ko. Si Marie pala ay isang babae mula sa kanyang nakaraan. Gulat na gulat ako sa sinabi niya, Mama Mia. Tsaka lang niya inamin sa akin na si Marie pala ay babaeng naging karelasyon niya bago niya ako makilala. Ang babaeng ilang taon din niyang minahal. Ang babaeng ilang taon niyang inayang magpakasal. Pero laging humihindi dahil sa mga responsibilidad sa pamilya at sa buhay. Hanggang sa iniwanan na nga daw siya ni Marie. Nasa 9 years na ang relationship nila noon nung umalis ito at nagpaalam sa kanya. Nag-abroad daw itong si Marie, Mama Mia, para sa kanyang pamilya. Mas pinili ni Marie ang pamilya niya kesa kay Rigor. At dahil doon ay labis na nasaktan si Rigor. Kaya naman pala ilang taon siyang single bago ako dumating sa buhay niya. Mahigit 1 dekada na siyang walang karelasyon. Nung una nga kaming magkakilala at nung una kong nalaman na halos mahigit 1 dekada siyang walang naging girlfriend, ay hindi ako naniwala. Kahit naman kasi may edad na si Rigor, ay may itsura pa rin naman ito. Alagang-alaga pa rin niya ang kanyang katawan at meron namang matinong trabaho. Kaya imposible na walang babaeng magkagusto sa kanya. Ang totoo niyan, iniisip ko pa nga noon na baka bakla siya. Pero hindi naman. Dahil nung naging kami, wala naman akong maramdaman ni katiting na kabaklaan sa kanyang katawan. Mama Mia, akala niya raw nakalimutan na niya ang kanyang nararamdaman kay Marie. Akala niya raw nung nakilala niya ako, nung ipinaglaban ko siya sa pamilya ko, ay nahanap na niya ang kanyang tunay na kaligayahan. Naging maligaya din naman daw siya sa piling ko at sa pamilya namin, lalong-lalo na nung binigyan ko siya ng 3 anak. Pero isang araw nga, nung nagpa-check up siya sa doktor, nang lihim sa akin dahil may kakaiba siyang nararamdaman sa kanyang katawan, dun niya nakita itong si Marie. Hindi niya alam na nakabalik pala ito ng Pilipinas. At mas lalong hindi niya alam na hindi din daw pala ito nakapag-asawa. Mama Mia, inamin niya sa akin na parang nanumbalik daw ang lahat ng kanilang mga alaala para sa kanya. At nung nalaman ni Marie ang malubha niyang karamdaman, ay nandyan daw ito sa kanyang tabi. Lagi siyang pinapatawa, lagi siyang kinakausap. Sinasamahan siya sa mga check-up na kung saan ay wala ako dahil nasa trabaho ako at walang kaalam-alam tungkol sa karamdaman ng asawa ko. Grabe ang iyak ko noon nung nag-uusap kaming dalawa. Pakiramdam ko mali ako.
Pero paano? Paano ko malalaman? Wala naman siyang sinasabi. Pakiramdam ko malaki ang pagkukulang ko pero paano ko yun mapupunan? Kung hindi naman niya pinapaalam sa akin ang kanyang pinagdadaanan. Paulit-ulit siyang humingi ng tawad. Paulit-ulit ko ring tinatanong sa kanya kung ano ang karamdaman niya pero hindi niya sinasabi sa akin ng buo. Ang sabi niya kaya niya daw. Ang sabi niya mag-focus lang daw ako sa sarili ko at sa mga bata. Hanggang isang araw, Mama Mia, pag uwi ko ng bahay ay iyak ng iyak ang mga anak ko. Noong tinanong ko ay ang panganay ko ang sumagot. Umuwi daw ang papa nila. Kumuha daw ng mga damit, tsaka muling umalis. Nung pinigilan daw nila ay hindi daw niya ito pinansin. Agad akong tumakbo sa kwarto naming mag-asawa. Tinignan ko ang aparador at tunay nga, Mama Mia. Wala na doon ang halos lahat ng gamit ni Rigor. Agad kong denial ang number niya pero out of coverage area na. Agad kong tinignan sa Facebook ang pangalan niya pero hindi ko na mahanap. Pakiramdam ko ay blinak ako ng asawa ko. Wala akong ibang nagawa kundi tawagan ang ilan sa mga kaanak niya. Walang nakakaalam kung nasaan si Rigor. Mama Mia, hindi ko alam noon kung ano ang gagawin ko. Gusto kong magwala. Gusto kong matunaw sa sobrang sakit pero hindi ko magawa dahil may 3 batang nakaasa sa akin. Agad akong pumunta sa mga magulang ko. Nung nakita nila ang itsura ko ay tinanong nila ako kung anong nangyari. Umalis po si Papa, sagot ng panganay ko sa mga lolo't lola niya. Sinasabi ko na nga ba? Sabi nga namin wala talagang magandang maibibigay ang lalaking yan sa'yo. Sino pang matanda? Siya pang umalis. Wala akong maisagot, Mama Mia. Ang ginawa ko na lang ay iniwanan ko na muna ang mga bata sa mga magulang ko. Bumalik ako sa bahay. Doon ako nagmukmok at umiyak ng umiyak. 3 araw kong ginawa iyon. Kung hindi pa ako pinuntahan ni Jenny dahil nag-aalala na ang boss ko sa trabaho, baka hindi pa ako bumangon at lumabas ng bahay. Ano ka ba? Habang buhay ka lang bang magmumukmuk dito? Natapos na ba ang buhay mo nung iwan ka ni Rigor? Paano ang mga anak ninyo? At tama siya, Mama Mia. Nakakalungkot dahil pati pagluluksa, pati pag-iyak, ay tila wala din akong karapatang maramdaman ng matagal yon dahil may mga obligasyon ako. Kaya bumalik ako ng trabaho. Kahit halos wala akong kaluluwa habang nagtatrabaho ay pinilit ko. Hanggang sa lumipas ang 3 linggo. Pag-uwi ko kinagabihan, nagulat ako dahil may isang taong nakaabang sa baba ng bahay namin. Nung nakita ko ay figura ng isang babae. Madilim kasi dahil wala pang nakabukas na ilaw. Ang mga anak ko kasi ay iniwan ko pa rin sa mga magulang ko. Hindi ko kasi sila kayang alagaang mag-isa tapos may trabaho pa ako, Mama Mia. Sino po sila? Tanong ko. Nung naglakad siya papunta sa akin ay nakita kong tila may edad na siya. Ikaw ba si Monica? Ako si Marie. Mama Mia, hindi ko alam kung anong gagawin ko noon. Hindi ako handa sa paghaharap namin ng babaeng ito. Kung yung iba, ipinagpalit ng asawa nila sa mas bata, mas maganda. Ako, nakakagulat pero ipinagpalit ako sa mas matanda. Mas mataba pa. Anong ginagawa mo dito? Nasa inyo na ang asawa ko, 'di ba? Mali ang iniisip mo, Monica. Totoong nasa akin si Rigor. Di magsama kayo sa impyerno. Pwede bang makinig ka muna?
May taning na ang buhay ni Rigor. Hindi na niya kayang tumayo. Nasa bahay siya. Gusto ko bago pa siya mawala, makapag-usap kayong dalawa. Mama Mia, nagtatalo noon ang puso't isip ko. Ang sabi ng puso ko, puntahan ko ang asawa ko. Alagaan ko. Kausapin ko. Pero ang sabi ng isip ko, siyang umalis. Kaya dapat siyang magkusang bumalik. Sa huli, lagi naman talagang nananalo ang puso, di ba Mama Mia? Hindi na ako pumasok ng bahay. Sumama na ako dun sa Marie. Pagdating ko sa bahay niya ay nakita ko ngang bedridden na ang asawa ko. Sa loob ng 3 linggo ay ang laki ng ipinayat niya. Doon ko nalaman na malubha pala talaga ang sakit niya, Mama Mia. At wala nang lunas yun. Ayaw na ayaw daw niyang maging pahirap sa akin at sa mga anak namin. Ayaw na ayaw daw niyang makita ko siyang mahina. Kaya ba mas minabuti mong sa ibang babae magpakahina kaysa sa akin? Umiyak lang si Rigor at hindi na sumagot. Noong gabing yon ay tinawagan ko ang mga magulang ko. Sinabi kong kukunin ko muna ang mga anak ko para makita nila ang kanilang ama. Mama Mia, nung makita ni Rigor ang mga bata ay lalo siyang napaiyak. Habang nag-uusap ang mag-aama ay lumabas ako ng kwarto. Doon ay sinalubong ako ni Marie. Pwede kayo dito sa bahay ko hanggat gusto nyo. Or kung gusto mo rin, pwede nating ipalipat si Rigor sa bahay ninyo. Parang mas gusto niya dito, sabi ko. Pwede ba na kami na lang ng mga anak ko ang dumito muna hanggat nandito si Rigor? Nakangiti siya at tumango sa akin, Mama Mia. Wala naman daw problema. Agad akong tumawag sa trabaho at nag-file ng indefinite leave. Makalipas ang ilang araw ay pareho naming inalagaan ni Marie si Rigor. Walang usap-usap tungkol sa sitwasyon namin. Ang naging priority lang namin noon ay ang alagaan ang asawa ko. Pero wala pang 2 linggo mula nung nagkita ulit kami. Nagising na lang ako. Nahawak ang naninigas na kamay ng asawa ko. Nakatulog pala ako sa gilid ng kama niya. Mama Mia, wala nang buhay si Rigor. Grabe ang iyak ng mga bata. Ako hindi ko alam kung paano ko napanatiling compose ang sarili ko noon. Sa bahay ginanap ang kanyang lamay. Araw-araw na nandun si Marie para alalayan kami. Sa pagkakataon na yun ay wala na po akong selos na nararamdaman. Sa totoo lang, Mama Mia, malaki ang pasasalamat ko kay Marie. Dahil sa mga panahon na itinatago ni Rigor sa amin ang kanyang kondisyon, ay may isang babaeng nakakaintindi sa kanya. May isang babaeng inaalagaan siya. Pagkatapos ng libing, ay hindi ko alam kung paano muling magsisimula. Pero hindi ko nakalimutan na may mga tao sa tabi ko, ang mga anak ko, ang pamilya ko. At ngayon ay si Marie na nagsisilbing tila ate para sa akin. Mama Mia, alam ko po na hindi karaniwan ang naging kwento naming dalawa ni Rigor. Hindi karaniwan ang naging kwento ng pamilya namin. Sa ngayon ay 4 na taon na ang nakalipas mula nung mawala sa buhay namin si Rigor. Magkaibigan pa rin kami ni Marie. Siya naman ngayon ang may iniindang karamdaman. Meron naman siyang mga kamag-anak na nag-aalaga sa kanya, mga pamangkin na dati niyang pinag-aral. Pero binibisita pa rin namin siya ng mga bata. Ako naman, Mama Mia, meron pong mga nagpapalipad hangin sa akin ngayon. Kaya lang hindi ko alam kung dapat ko bang bigyan ng pansin. Ang importante sa akin ngayon ay masiguradong hindi ko napapabayaan ang mga anak ko.
Kung nasaan man si Rigor ngayon, ang hangad ko ay sana nasa mabuti na siyang kalagayan. Sana masaya na siya at wala na siyang dinaramdam na kahit na anong sakit. Kung dumating man ang araw na muli kaming magkikita, sisiguraduhin kong yayakapin ko siya. Wala nang galit, wala nang tampo. Hanggang dito na lamang po, Monica. Kakaibang kwento Kakaibang kwento ang kwento ni Monica at ni Rigor. Kala ko pa naman, pareho sa mga naging kwento na natin dito na maiinis tayo, pero hindi naman pala. Pero bakit kaya ganun Bakit kaya mas pinili ni Rigor na itago sa kanyang asawa ang kanyang sakit? Baka siguro dahil ang lagi niyang pinapakita kay Monica ay siya yung malakas, siya yung nagdadala ng pamilya, at nahihiya siya na maging pabigat kasi nga unang-una hindi sila magkaedad. So siguro, opinion ko lang naman to, baka from the very start of the relationship, naiisip na ni Rigor na matanda ako, mauuna ako nito, 'di ba? Baka siya pang ang tawag dun, parang maging burden siya dun kay Monica. Ewan ko anong Tagalog dun. Anyways, maraming salamat Monica sa napakagandang kwento ng iyong buhay. Medyo nakakagalit man sa una pero nakakaantig pala sa huli. Sa mga nanonood at nakikinig ngayon, please do not hesitate to like and share this video. At kung hindi pa po kayo subscriber, kung bago po kayo dito sa ating tahanan, welcome! Sana mag-subscribe kayo at mag-click kayo ng notification bell para lagi kayong na-update sa tuwing meron po tayong mga bagong upload o bagong kwentong inilalabas. At syempre, hindi natin kakalimutan ang ating mga members na hindi tayo iniiwan. Araw-araw na nandyan at mag-iisang taon ng member dito sa ating channel. Sina Freaky, Mila Raduban at Gail Easy. Andyan din si Maureen Tugab, Maria Elena Aves, Mac Dax, Benson Boyser, Gimaras Girl, Colleen Bueno, Rico Sedanco, Rose Arevalo, Miriam Gutierrez, Marlia Guiana Shane, Christina Aure, Abdullah Wahab, Alpha Garcia, at si Rosel Espinosa. Maraming thank you po sa hindi niyo po pang iiwan sa ating program at sa lagi niyong pagbisita dito sa ating channel at lalong-lalo na sa inyong pagpapamember. And speaking of pagbisita, meron po tayong mga subscriber na hindi man magawang magpa-member ngayon, araw-araw naman tayong inaabangan. Hi ako kay Mary Ann Santa Maria, kay Vel Season, kay Rose Santiago, kay Ernesto Lapas, Viva OFW, Adreline Reyes, Lailena Season, Marieta Yoto, Maricel Mina, Charlene Baclohan at Cha Pasensya. So sa mga iba dyan na hindi natin nabasa, pasensya muna. Sa susunod nating kwento, baka kayo na ang ating ma-shoutout. Huwag lang kayong magsawang mag-comment ng mag-comment at syempre, manood ng manood. Ako po ang inyong Mama Mia. Magandang araw sa inyong lahat. Mag-ingat po kayo. Mwah! Bye-bye!